Ngayon, hindi lang po yan yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, no, yung sasampahan po nila, medyo kumakambyo na po at mukhang nagkakasakitan po. Ako, behind the scene, nakikita nyo po yung reaction, no? Nagre-react na po ngayon si Martin Romualdez. Nagre-react na siya dyan sa mga patotsada. Actually, sa mga bintang sa kanya na ginagamit niyang pamumulitika yung ano, no? Kanino ba masasaktan yan, di ba? Yung magpipinsan, mukhang nagtatalo-talo na ngayon. Kasi alam na ni Aimee yan eh. Alam din ni BBM. Ngayon po, parami po ng parami. Ano muna natin tong maliliit na to para bago natin bigyan daan yung detalye. Parami po ng parami ngayon, no? Yung mga general o dating general na nagsasalita laban sa ating nangyayari po sa ating pamahalaan. Never pa po. Dati pag ganyan po siya, ano kagad no? Ngayon po, very vocal. Panahon po ni Pangulong Duterte, wala po nagsasalita na general o dating general against, no? Against sa kasalukuyan kay Pangulong Duterte. Ngayon po, kakaiba to, no? Halos lahat po na ng general. Hindi pala halos. Ang dami na po. Tapos meron pang mga kabat si Wilkins. Lahat po sila. General, Colonel, Kapitan, lahat po ng mga opisyal, mga PMA. Iba't ibang batch po itong mga general na to. At yan, sa tingin ko, hindi lang po sila nagsasalita niyan. No? Sila pa po ay, pati po, ang daladala nila yung kanilang mga, ano bang tawag dyan sa kabats? Kabats din ba? Hindi kabats eh. O kabats na lang para yung mga classmate nila. Yung kanilang mga kamista. Hindi lang po sila yan. Nire-represent nila yan. Sila Orlando de Leon. No? Meron pa kahapon eh. Ngayon, meron na naman po. Ito po, pakinggan po natin yung sinasabi nito naku, ito malupit po to. Ay, ba't ko tinanggal yung ano niyo? Malupit po tong bagong general na nagsasabi. Kasi ano po siya eh. Tinignan ko po yung mga sinasabi niya. Pucha, leader po to ni Marcos. Marcos Jr. Parte po sila nung kampanya. Kinampanya po nito si Marcos. Kaya talagang dismayado na po yung mga general ngayon dito po sa ating pamahalaan. Teka, titignan ko lang, nakalimutan. Nakalimutan ko po yung pangalan. Ito po si retired Major General Romeo Pocis. Ang tagal po nito naglingkod sa pamahalaan. No? Ang sabi po niya, dapat tumutol ang mga sundalo sa kahihiyan ito. Ano po yung kahihiyan? Natatandaan nyo po yung pinarada po ni Martin. Parang si Martin po ang presidente. Sabi ko, ginagawa ng mga nila Marcos Sr. yan. Ipaparada mo yung mga general sa likod mo. Di ba ginawa ni Martin yan? Tapos ipinagmalaki. No? Ipinagmalaki po na bibigyan nila ng allowance. O yan po. Binanatan po nito ni dating General Pocis. No? Basahin lang po natin. Dapat tumutol ang mga sundalo sa kahiyang ito. Ano po yung kahiyan? Na ang pagtaas ng kanilang allowance ay hindi ginawa mula sa kabutihan ng puso, kundi para bilhin ang katapatan ng mga sundalo. Para sa pansariling interes sa politika ay isang malaking kawalang galang sa kanila. Grabe, no? Dapat daw i-reject ayon kay retired Major General Romeo Pocis.
Ha? I-reject ninyo yan. Pero may mas malupit pa po siyang sinabi. Nasa kanyang Facebook. Kasi tinitignan ko kung sino tong mga general na nagsasalita. May mga Facebook po sila eh. Romeo. Mali pa ako na spelling. Yun ang kaibahan ng ano yun, no? Ayan. Ang dami pala. Ayan, PMA. More shame. The budget for 200, not 350. Aba, kinaltasan pa pala. 200 lang po pala yung food increase na ibibigay sa inyo. More shame. The budget of 200, not 350, food increase came from the AFP's own budget. Reduce the AFP modernization budget. Grabe, no? Ginisa po kayo sa sarili nyong mantika. Tuwan-tuwa po kayo. Dinagdagan yung inyong allowance, food allowance ng 200. Pero sabi po ni Romeo Pocis, General, retired General, ito palang binigay sa inyo na anong tawag dyan? Dagdag na food allowance na 200 ay galing po dun sa kinaltas na AFP modernization. Hindi, unlike po kay Digong, may grupo silang mga retired PMA supported BBM. Ito pala yun, no? Hindi, ito siya talaga yung namuno eh. Nang sumuporta kay BBM eh. Mula 2016, kasi Ilocano siya eh. 2016. Tapos yung 2022. Nakakahiya. Kasi nakakaduda nga naman daw bakit speaker yung nagbibigay. Hindi yung chief of staff. Increase in food allowance a dishonor. Soldiers need increase in their food allowance, all right. But when the increase is not initiated, approved and announced by Commander-in-Chief, something is amiss and very alarming. Kung ito po ay hindi in-announce ng Commander-in-Chief, yung pong presidente, very alarming daw po. That the announcement was done by Speaker of the House of Representatives and his Appropriation Committee Chairman, who are embroiled in shenanigans and corruption issues in the preparation of approval of the 2025 national budget is shameless. Alam po ng mga militar na pinaglalaroan ng dalawang tao yung ating budget. Magaling talaga mag-expose si BP Sara eh. BP Sara, lapit mo nga ulo mo at medyo tumikwas, bagong gupit ka eh. Lagyan natin ng pomada. Maraming salamat sa iyo, BP Sara. In-expose mo na tong mga to bago namin makita sa aktual. In-expose mo na may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin at saka si Saldico. Bago pa namin makita to ngayon kung paano nila minamanipulate yung bicameral committee. Then the announcement was covered live and broadcasted publicly via video call to the AFP Chief of for Propaganda. Ayan, no? Naalala nyo yan? Si Martin tumatawag sa AFP. Gamit na propaganda talaga. Kaya galit na galit si retired General Pocis. Ayan. That the announcement was covered live and broadcasted publicly via video call to the AFP Chief for propaganda purposes is even more shameful. That the increase was done not out of goodness of one's heart, but to buy the loyalty. Yung po yung masakit sa mga PMAer eh. Not out of goodness, but to buy the loyalty of the soldier for political consideration is a dishonor to the soldier. The soldier must object to this dishonor. He can live with less food as he had endured for. Ayan po. Ang pahayag. Hindi na natin tutuloy. Naramdaman nyo na yung hindi po natuwa ang mga general na insulto po sa ginawa ninyong pagbibigay ng 200.
Oo nga naman, what is 200 na food allowance? Di ba? Ganun ang tingin ni Martin tsaka ni Saldico eh. Lahat ng tao katulad ni Grace po at tsaka ni Chis Escudero. Batuhan mo ng bato eh, magiging tagapagtanggol mo na. Nakakahiya ka, Chis. Pati yung pagkakat sa budget ng DepEd, ipinagtanggol mo pa. Puro ka kahihiyan. Ang inabot sa'yo, ginawa kang waiter, ngayon, ginawa kang aso. Tinapunan kayo ng buto, akap, o eto, umaangal ba kayo? Ayaw nyo ba ng ano? Ayaw nyo ng akap? Tatanggalin nyo? O eto, Chis at Grace po, buto. May share na kayo sa akap. Eto, buto nyo. Bigla na kayong tagapagtanggol kayong dalawa. All of a sudden, umingay si Chis Escudero tsaka si Grace po para ipagtanggol yung mga cut. Palpak naman yung pagtatanggol. Paano pinagtanggol ni Grace po? DepEd, wag na kayong mangal. Malaki pa rin naman budget nyo eh. Anong uri ng pagtatanggol yung ganyan? Kinaltasan kayo pero wag na kayong umangal kasi malaki pa naman din ng budget nyo. Ano pa yung sabi niya sa isa? Pinarurusahan kasi natin tong ano eh. Hindi naman gantong-ganto yung pagkakasabi, no? Pero pinarurusahan natin eh. Pinarurusahan natin yung PhilHealth, kaya natin si zero budget. Alam niyo po, ang dami po nagalit dyan. Ang dami pong nagalit sa inyo.